So hello guys, welcome back to my channel. So ngayon pag-uusapan natin kung ano yung sahod ko from loining. Syempre labeling, tapos loining, tapos cashier. So ang pag-uusapan natin ngayon for today's video vlog. So ano yung mga pagkakaano ng mga sahod ko sa labeling? Sino ang mas malaking sahod? Ganyan. So, syempre, ang pagsahod ko ng labeling malaki. So, wow! So, nasasabi ko na mas malaki ang labeling na sahod. Dahil ang labeling kasi is hindi siya 8 hours, kundi kunwari, start ng trabaho mo 7 a.m. So, magtatapos ka ng 7 p.m. Ganyan, parang 24 hours na. Ay, tama ba? Basta ganyan. So, kung saan ka nagsa-start, doon ka din matatapos sa trabaho mo. So, malaki talaga ang labeling kasi nga, na-reduct siya sa SSS, pag-ibig, PhilHealth, kompleto ka. Tama yan, pero malaki talaga ang sahod ng labeling. Kapag wala kang absent, ganyan, aabot ang sahod mo ng 7K, 6K, tapos nagtaas na yung 403, diba, ng yung ngayon, isang araw. So, malaki talaga siya, naaabot siya sa 7K. So, masabi ko talaga na malaki ang labeling. Kaso lang, hago lang siya kaya magninisnis ka ng lata. Diba, nasabi ko na sa mga vlog ko. So, ito yun na yung mga ko sa mga sahod ko. So, saan yung pinakamalaking sahod ko. Yung mga sahod ko sa labeling, sa ikinumpara ko naman sa cashier. So, kahit naglinis-nis ka, hago siya sa kamay. Kasi, yung niya, magdikit siya sa kamay mo, matagal siyang mawala. So, yun. Pero, malaki ang sahod niya. Kumpara naman sa tawag nito, loining. Ang loining kasi isda yung hahawakan mo. Tapos, sabi nila pakyawan daw. So, paano masabing pakyawan? Maliit lang yung sweldo. Tapos, deduct pa ng SS pag-ibig, PhilHealth, diba? So, ang loining kasi, hindi din siya 8 hours. Parang, ganun pa rin. Nag-start ka ng kunwari 7, matatapos ka rin ng 7 sa araw. Depende din kapag natapos na wala ng isda, pwede ka nang makakauwi. Pero, syempre, tapusin ko na lahat ng isang yung target na syempre, timbang ay ng isda, diba? So, dapat dyan ka hands on kasi nga lagi kang naghuhugas ng kamay. So, mas pa siya, gikan ka sa pagod ka, tapos ka pa ng kamay, ilang minutes pa, wash na naman ang kamay, ganun ang learning. So, masabi ko talaga na hindi madali ang magtrabaho. Paghirapan talaga siya. Pero, ako kasi noon, wala pa akong pag-ibig PhilHealth. Nung nasa labeling attorney ako, kaya ako, casual ata ako. So, wala akong deduction. Pero, ang sahod ko sa learning, di ba mas malaki sa labeling. Aabot ka ng 6K, 7K, ganyan nga 400K na ngayon. So, sa learning naman is 4-3, ganyan. 4-3, 3, ganyan lang. Tapos, sabi, pakyawan. Tapos, yung iba, kaltasan pala is pag-ibig. So, mga 3 na lang yung iba, 2K plus, diba? 3K plus, ganyan. So, maliit lang talaga ang lang rin. Tapos, hago yung katawan mo, may night shift ka pa. Sa libilin, may night shift din. Kaso, nag-up ako kasi payat ko na. Tapos, syempre, nababawasan yung dugo mo kasi nga wala ka masyadong tulog. Ayoko kasi yung maaga, wala ka masyadong tulog. Tapos, mag-duty ka pa sa gabi kasi night shift. Ayoko. Nasuso kasi yung nakakatulog ako, pero hindi naman masabi na
meron talagang araw na hindi ka masyadong nakatulog sa umaga, hindi okay yung pagtulog mo, tapos mag-duty ka ulit. Kaya grabe talaga yung experiences ko sa learning. At saka libiling, mas may night shift din sa libiling. Tapos sa cashier naman, walang night shift sa cashier. Sa mall, walang night shift. So minsan lang ako naka-vlog kasi nga may overtime kami. Tapos gabi na umuwi. Tapos pagod din yung sarili ko, kaya ngayon lang ako nakapag-upload ng video. So hindi madali mag time management, pero ngayon nagba-vlog ako kasi minsan lang ako nakapag-vlog sa PC. But ang sahod kasi ng cashier namin is may SSS Pag-ibig PhilHealth na ako. So deduction. Tapos meron ka pang short. Alagaan mo talaga yung perang nahahawakan mo, kasi kapag once na ma-short ka, kasi bawat cashier merong hinahawakan na pera, mag-change ka na sa customer. So may pera ka talagang para sa iyo. Tapos syempre kapag ma-short ka, alagaan mo yan. Once na magkamali, deduct din sa iyo. So kailangan alagaan mo yung pera mo. Para sa akin, may short, so kakaltasin yung sahod mo. So maliit na yung sahod ko. Ang sahod ko may 2.9 kasi for 3, tapos pa sa Pag-ibig PhilHealth. So sabi ko talaga na maliit na lang siya kumpara sa, syempre training pa man yun, hindi ka pa madidakan. Pero once nag 1 month ka na or deduct na yan yung mga short mo. Syempre no, training medyo ka pa, officially mo hindi ka pa nila madidak kasi nga bago ka pa lang. So sa next sahod mo sa payroll, boom, kaltasan na agad ang short mo. Kaya alagaan mo yung pera mo. Kaya yung ganun talaga expectation ng cashier. So once na ma-short, ganyan, deduct. Syempre deduct pa sa Pag-ibig PhilHealth mo. Meron ka pang kakaltasan ba nila, di ba? So maliit na lang yung sahod mo. Just medyo pambawi na lang yung mga overtime. So ang schedule ko ngayon is closer, ganyan. Meron kasi kami opener, mid shift, at saka closer, deliver 1, deliver 2. So depende kung saan ka na-assign dyan. So explain ko sa inyo para ma-refer, ganun pala sa cashier. So para malaman nyo din na ganyan sa cashier, na merong opener, mid shift. 8 hours lang yung trabaho ng cashier. Pero pag once na may overtime, marami kasi yung customer Sabado at saka Linggo. Yan yung expected na araw na Sabado, Linggo ang may magdaming mag-grocery. So ibig sabihin, overtime. Kaya minsan maka-overtime. Yan yung pangkaltas mo na lang sa mga short mo. May under punch, over punch, or kanang basta ganyan. So yan yung na-explain ko. So hindi ko pa nasabi nung yung mga vlog ko na mga sahod ko kung ilan, kasi doon sa mga labeling at learning ko, sinasabi ko doon ang mga sahod ko. So sinabi ko na sa cashier na sahod ko 2.9 plus deduct ko ng SS Pag-ibig PhilHealth. Yan yung last sahod ko. Tapos syempre nung unang sahod, 3 days na training, makakatanggap ka ng 2 plus 2K plus. So sa next mo naman na sahod, bago ka ma-officially, 5.3. Pero nabawasan na siya sa SS Pag-ibig PhilHealth. Sa next mo naman na payroll, dyan nakakalsan yung mga short, ganyan. So ibig sabihin 2.9 na lang sa akin. So sinabi ko na yung mga sasahod ko gikan sa 2K plus sa training sa 3 days, tsaka sa bago ako sa officially. So 5.3. So wala pang deduction, pero may deduction sa Pag-ibig. Ayun, to na sinabi ko na yung mga nakuha ko. So ibig sabihin, maliit lang yung sahod ko. Ang pinakamalaki ko sahod sa labeling lang. So medyo maliit lang din sa learning, kahit na wala akong deduction sa Pag-ibig PhilHealth, pero maliit pa din siya. Pero sa cashier, malalaman natin yan.
Kasi minsan makaka-absent ka kasi nga masakit yung ulo mo. Syempre, punan natin ang katawan natin, di ba? Di pwedeng, kaya nakatry na ako ng undertime, naka-3 absent na kaya 2.9K, 2K9 plus lang yung ano ko, sahod ko kasi nagkasakit ako ng 3 days plus undertime kasi hindi kaya ng katawan ko, sakit ng ulo ko. So, ano pa talaga siya, ganyan. So, hindi natin alam, syempre, ganun talaga ang buhay, ganyan. So, nasabi ko na yung mga nasahod ko kung saan yung malaki sa bili lang talaga. So, mayroon naman akong deduction and my whole life version says pagbili ko sa cashier. So, ganyan. So, I share it to you all kung ano yung mga pinakamataas ko na based on my experiences sa trabaho. So, that's for the vlog for today. Don't forget to subscribe to the channel. Click the notification bell for more videos. Thank you so much for watching. See you sa next vlog. Bye!